Ayan, masaya po ba kayo ngayong araw na to? Amen. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Mabuti po ba ang Diyos sa buhay nyo? Amen. Amen. Alam ko po ang lahat sa atin may pinagdadaanan dito. Pero ang maganda dyan, nasa atin ang Panginoon ngayong na to. Amen. Tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Amen. Wala tayong gagawin kundi magalak. Amen. Magsaya. Dahil langit ang nadarama natin ngayong umaga na ito. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may
puso ko'y sumisilang kapag sa'yo'y sumasamalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang kapag sa'yo'y sumasalang. Mapuri natin ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Wala kami ibang Diyos na pupurihin, kundi Ikaw lamang, Panginoon. One. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang kapag sa'yo'y sumasalang. Manawitan natin ang Panginoon. Masaya ang Panginoon na ikita tayo nagpupuri ngayong umaga na ito. Ang puso ko'y sumisilang. Minsan pa. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang kapag sa'yo'y sumasalang. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisilang kapag sa'yo'y sumasalang. Kapag sa'yo'y sumasalang. Kapag sa'yo'y sumasalang. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah! Masaya po ba kayo? Nakapagpuri tayo sa Panginoon, nakapagpasalamat tayo sa araw na ito. Hallelujah! Sige po, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Anayahan po natin ang presensya ng Panginoon na manguna sa atin ngayong umaga na ito. Kunin natin itong pagkakataon na to para isipin yung mga mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa katapatan mo, Panginoon. Lord, alam namin, sa buhay lagi may pagsubok, Panginoon. Pero Lord, kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord, nananatili kang tapat, Panginoon, sa aming mga anak mo, Panginoon. Kaya kami, Lord, nandito kami. Babalik namin ang tunay na pasasalamat namin, Lord, para sa inyo. Hallelujah. Come on, church, huwag po kayong mahiya, itaas ang inyong mga kamay. Pumikit, umiyak para sa Panginoon. Damdamin po na natin itong awitin ito. Hallelujah, Lord. Kailanman hindi ka nagbago, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Alam namin, Lord, di kami naging tapat sa'yo. Pero alam namin, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Panginoon. Noon, ngayon, Panginoon, tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa
Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin
Maaari ba nating itaas sa ating mga kamay para sa Panginoon? Nalalaman ng Diyos ano laman ng puso natin ngayon. Lord, manghari ka, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Lord, noon, ngayon, magpakailanman, lagi kang tapat sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Ngayon at mapakailanman. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Hallelujah. Sige po, ibigay natin ang malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Oh, we welcome you. We magnify your name, O Jesus. We glorify your name, O Father. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, tunay po na ang dalangin po ng bawat isa sa amin sa oras na ito, kung bakit po kami nandito ngayon, ay tunay pong mapalapit po sa inyo, Panginoon. Because you have said in your word, Lord, that apart from you, we can do nothing. Kaya po, ang dapat po na ginagawa po namin ay patuloy pong lumapit sa iyo. Patuloy po kaming magpasakop sa iyong kapangyarihan at patuloy namin isurrender, Panginoon, ang aming isip at puso, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, sa paglakad po namin sa madiling mundong ito na aming ginagalawan, ay patuloy, Panginoon, na magniningning kami sapagkat sa iyo pong biyaya at sa iyong pagbisan at paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito for allowing us again, Lord, na magising po sa umagang ito. Bitbit po ang bagong kalakasan, bagong hininga, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Tunay po na ang bawat araw, ang bawat pagkakataon na binibigay mo po sa amin ay isa pong malaking biyaya sa bawat isa sa amin na tinawag mo, Panginoon, at nabilang, Panginoon, sa iyong pamilya. At sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang hangad, kundi ang patuloy ka po naming mapasalamatan, patuloy ka po naming maparangalan, patuloy ka po naming maitaas sa aming pagtitipong ito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, patuloy, Lord, na ang buhay namin ay mabago hanggang sa malubos po ang pagnanais niyo, Lord, sa pagbabago sa buhay po ng bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming pong pagtitipon pong ito. Mula sa simula hanggang sa pagpapahayag niyong salita, hanggang sa sa dulo po, Panginoon, ang gawaing ito, ikaw lamang ang patuloy pong mahayag at banal na Espiritu, kasangkapanin niyo lamang ang iyong lingkod upang patuloy na maganap ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan, higit sa lahat sa aming buhay. Ano man, Lord, ang bahid karumihan na nakikita niyo po sa amin, kami po ay humihingi po ng tawad. Likhaan mo kami, Panginoon, ng dalisay na puso, malinis na isipan ng sa gayon, Lord, ang mga salitang may papahayag sa aming kalagitnaan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay hindi lamang po tumimo, kundi tunay pong magbago sa buhay ng bawat isa sa amin at kami po ay tunay pong maging isang ilaw at tunay na isang asin ng sanlibutan ito, Panginoon. Maganap namin ang pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin. Ang sa gayon, Lord, tunay po mabigyan ka po namin ng kagalakan at kaluwalhatian. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala, dakilang Diyos, even po ang aming pong mga kapatid na sa online. Ikaw din, Panginoon, ang patuloy na manguna sa kanila. At tunay, Lord, na ikaw din, Panginoon, ang makilala at magpalalim sa kanila, Panginoon, sapagkat tunay, Lord, ang tunay na pagbabago ay nagaganap sa pamamagitan po ng pakikinig, pag-unawa at patuloy na pagsagawa ng mga salitang amin pong napapakinggan at aming pong nababasa at natututunan mula sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Inaangkin po namin ang tagumpay sa oras na ito sapagkat ang Diyos na aming pong pinag-uusapan, ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran at sinasamba sa aming kalagitnaan ngayon ay Diyos na matagumpay noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po. Ako po na po ang lahat. Again po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin ng good morning. Hallelujah.
Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay minsan pa nandito na naman po para po tayo po ay magpalakasan po. At higit sa lahat, tayo po ay magpasalamat at sumamba po sa pamamagitan po ng pagsamba po sa ating pong Diyos na buhay. Tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pong tema about hosting the Holy Spirit. At ito pong isi-share ko po sa inyo ngayon about, this is the last part actually. Last part po siya na mayroon lang tayong conclusion sa dulo po. Last part po siya ng tema po natin about hosting the Holy Spirit. But because on the next Sunday is Mother's Day, alam niyo ba yan? Araw yan ng ating mga nanay. So, ang Pastor Dong po ang mag-share po sa atin about sa mga mothers natin. So, at dahil may part 1 po ako, so part 2 po, on the third Sunday po, ay ipapart 2 ko po. And then the last Sunday po, ay tatapusin po ni Pastora Gracia po, yung patungkol po dito po sa hosting of the Holy Spirit, bago tayo tumalon po sa panibago pong tema na ipagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. So yun po yung magaganap po sa atin for this month of May. Ngayon po, pag-uusapan natin yung pang-7 na lessons po about hosting the Holy Spirit. Part 1, and the next Sunday po, it's all about Mother's Day. Pastor Dong will share about sa mothers. So, bahala pong Pastor Dong sa atin tungkol po sa Mother's Day. And then on the third Sunday po, part 2 po ng The Secret of Being Led by the Holy Spirit. And then on the fourth Sunday po, it's all about the conclusion po about the hosting of the Holy Spirit by Pastora Gracia. So ngayon po, darako po tayo sa title po, The Secret of Being Led by the Holy Spirit. Kasi napasadahan na natin lahat, the coming, the conviction, the communion, the continuation, the character, and the connection. Ngayon po, connection with the Holy Spirit. So nandun na po tayo sa last stage, connection with the Holy Spirit. Kasi lahat po tayo, we are already, the Holy Spirit nandito na sa atin. So tapos na po yun. So we have been convicted by the Holy Spirit at tayo po ay nakikipag-fellowship, nakikipag-communion na po sa Holy Spirit. And now, ipapatuloy po natin on how are we going to be connected every day of our life in the Holy Spirit or with the Holy Spirit. Kasi po, ang anointing po ay hindi po siya one-time event. Or yung pong tinatawag po natin na being led or being filled and led by the Holy Spirit, hindi siya one-time event. That's why sabi natin last time, revival is not a one-time event, but a lifestyle. Kaya po, every day of our life, dapat tayo po ay konektado sa source of our power, which is the Holy Spirit. Parang kuryente. Pag hindi po nakasaksak po yung plug na yan, hindi po natin mapapaikot ang electric pan na yan at hindi natin ma-enjoy ang lamig na pwede niyang gawin para sa atin. Nandyan siya, binigyan natin siya, nagbigay siya ng may value siya, pero hanggat hindi po natin sinasaksak yung saksakan po yung kanyang plug po doon sa power, the source of power, hindi po natin yan mapapakinabangan. So tayo din po, meron tayong banal na espiritu, nandito siya sa atin, unless hindi po tayo nakipag-connect every day of our life, powerless po ang buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po, babasahin po natin ang verse po natin sa oras dito sa Romans chapter 8, beginning verse 14. Sabi po rito, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. So lumalim na po ito kasi pag tiningnan po natin yung John chapter 1 verse 12, to those who believe in the Lord Jesus Christ has been given the right to become children of God. So yun yung pinaka-foundation po natin na lagi natin sinasabi when it comes to salvation na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, bagaman lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Diba? Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. That's the proof na mahal ng Diyos lahat ng tao. Pag pinag-uusapan po natin ang salvation. Pero sabi natin, para ikaw po ay tunay pong makasama sa kaharian po ng Diyos, dapat anak ka ng Diyos. So para maging anak ng Diyos, those who believe in the Lord Jesus Christ has been given the right to become children of God. Now, sa pagpapalalim po, sabi dito sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Lumalalim siya, hindi ka lang naniniwala,
kundi kailangan ikaw po ay nililed. Remember this, kahit ang demonyo naniniwala sa Diyos at nanginginig pa. Di ba naalala niyo po, nung si Jesus Christ po nagpapagaling, yung mga sinasapian po ng masamang espiritu, pinipigil ng Diyos kapag naalis na po yung demonyo, doon sa tao na yun, pinipigilan niya na magsalita kasi sasabihin ng demonyo, kilala kita, you are the Son of God. Hindi ba pwedeng i-reveal na siya pong Messiah kasi hindi pa napupulfill yung kanyang trabaho sa earthly ministry niya during that time. Mapapansin po niyo yan pag binasa niyo ang Bible, kahit ang demonyo, kilalang kilala niya or naniniwala siya that Jesus Christ is the Son of God. But hindi po tayo mananatili as a believer. We must be led by the Spirit of God. Pag sinabi led, bago ka ma-led, you have to be filled. Bago ka maging filled, you have to be born in the Spirit. So, ganun po yung sequence. So, tingnan po natin ngayon, sa buhay po ni Jesus Christ, kung gaano kalaki po ang papel ng Espiritu ng Diyos during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Ito yon. Kasi minodel po ng ating Panginoon sa atin kung paano po yung Spirit-filled life, and He invites us to imitate Him the way that we live. Ito yon. Jesus was born of the Holy Spirit. Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit in the womb of Mary. So kaya po, nung pinanganak po siya po ay banal. Kasi ang dugo na nananalaytay sa kanya, hindi dugo ni Joseph or ni Jose, tsaka ni Maria, which is makasalanan, kundi inspired or being conceived by the Holy Spirit. Kaya ang panganakan po ng ating Panginoon ay kabanalan. Jesus was born of the Holy Spirit. Second po, Jesus was filled with the Holy Spirit. Jesus was led by the Holy Spirit. And Jesus was anointed by the Holy Spirit. Jesus did miracles by the Holy Spirit. Tingnan natin, marami to. Jesus offered Himself as a sacrifice by the Holy Spirit. Jesus was raised from the dead by the Holy Spirit. Jesus breathed the Holy Spirit on His disciple, and Jesus asked the Father for the Holy Spirit to be poured out. And the last one, Jesus baptized believers into the Holy Spirit. Nakita niyo po sa panahon natin ngayon, even the time bago umakyat si Jesus Christ, lahat ng naganap sa earthly ministry ng Panginoon by the Holy Spirit. Born, filled, led, used, lahat po yan because of the Holy Spirit. Kaya po, pag titingnan po natin, tayong mga Kristiyano na nakipag-isa po kay Kristo, hindi ho talaga tayo magiging matagumpay sa journey natin as Christian kung hindi po tayo konektado sa banal na Espiritu ng Diyos. So that's the big idea. So kailangan mayroon tayong connection lagi dahil kung hindi po tayo connected sa Espiritu ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay sa buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pakikipag-isa po natin sa Kanya. So nakita natin how the Holy Spirit played a major role. Yung role po ng Holy Spirit po sa buhay ni Jesus Christ depended on the Holy Spirit. And the Holy Spirit defended Jesus Christ in front of other people. Nakuha nyo? Si Jesus Christ on His earthly ministry, very dependent siya sa Holy Spirit. And because very dependent siya sa Holy Spirit, ang Holy Spirit naman, dinipensya siya, or dinipenda siya, or pinaglaban siya doon po sa mga tao na nasa kanyang mga napapaligid sa kanya. So, pag inilagay po natin sa buhay natin, as we connected always, every day of our life, to the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ang magtatanggol din sa atin, kaya hindi na natin kailangan ipagtanggol ang sarili natin. Di ba? Kaya po may kasabihan po na kapag tayo po ay, sabi po doon, pag mayroon pong gumawa sa atin ng hindi maganda, wag natin papatulan katulad ng ginawa nila. Yun po ay mga characteristics ng Holy Spirit na tinuturo sa atin. Pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Pag pinagbuhat ka ng 1 mile, buhatin mo 2 miles. So kabaliktaran. Ganun po ang tinuturo po sa atin ng Espiritu ng Diyos, yung lagi po tayong maging mapagpakumbaba. Sapagat ang taong nagpagpapakumbaba ay tinataas po ng ating Panginoon. Nakita natin how the Holy Spirit played a major rule in the life of the Lord Jesus Christ.
So, makikita natin, obviously po, katulad po ng kaligtasan, hindi po natin pwedeng ibigay sa ibang tao. Because salvation is personal. This is individual. Kailangan yung tao mismo ang maniwala na si Kristo po ay napunta dito sa lupa, ang nagpakahirap na matay, at pagkatapos ng 3 araw, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Ama. Ang reason, para tayo po ay bigyan ng kaligtasan. Maliban ang isang tao ay paniwalaan po niya yon, hindi natin tayo, kahit Kristiyano tayo, hindi natin pwedeng i-share yung ating salvation sa family natin kung hindi po sila maniniwala kay Kristo. So, same thing po, hindi rin po natin pwedeng hingin sa God the Father na ipadala niya yung Holy Spirit sa buong mundong ito because it was already happened. Nangyari na po siya, nagawa na po siya just right 50 days after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang tawag po niya is the Pentecost Day. So nandito na po ang Holy Spirit, siya na po ang nagmamaneuver sa atin, siya na po ang gumagawa sa atin. But everything else po, katulad po nung being born again, being filled, being led, being anointed, being empowered by the Holy Spirit, lahat ng bagay nito is very, very possible sa isang believers of Christ. Very possible. Kaya po, kung hindi po tayo naliled ngayon ng Holy Spirit, then may gagawin tayo in order for us to be led by the Holy Spirit. So, tingnan natin yung illustration po dito because may halimbawa po ako rito na nilagay, sabi rito, yung progression po on how yung relationship kay Jesus Christ ng Holy Spirit na ilalagay po natin sa atin. Progression of our own relationship with the Holy Spirit. Paano siya nagpo-progress? Paano po siya nagkakaroon po ng development? Ito yung una. Step by step, mga prerequisite po ito. Before we can be used by the Holy Spirit. Di ba nananalangin tayo? Holy Spirit, you used me. Ito yon. Before we can be used by the Holy Spirit, we have to be led by the Holy Spirit. Tama? Kailangan pangunahan kanya bago kanya magamit. That's number 1. Second po, before we can be led by the Holy Spirit, we must be filled with the Holy Spirit. Kailangan punong-puno ka muna bago kanya pangunahan, bago kanya i-led. Next po, before we are filled with the Holy Spirit, we must be born of the Holy Spirit. So yun po yung ibig sabihin nito. So makikita po natin yung tatlong bagay na to, ito yung progression ng relasyon po natin sa banal na Espiritu. Kung sisimulan natin sa ilalim, kailangan maging born again ka muna para ikaw po ay ma-feel ng Espiritu ng Diyos. At kapag na-feel ka na ng Espiritu ng Diyos, ikaw po ay ipangungunahan niya. At kapag napangunahan ka ng Espiritu ng Diyos, gagamitin ka na niya. Nakaw, that's the progression of our relationship with the Holy Spirit. Lahat po tayo ay Kristiyano na. Amen po. Lahat tayo ay tinanggap na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. So therefore, lahat po tayo ay may Espiritu na. Ang kulang na lang siguro sa atin kung bakit hindi tayo magamit, ay kailangan mapunuan niya tayo. At pagkatapos niya tayong mapunuan, kailangan doon na niya tayo ililid. At kapag nilid niya tayo, doon niya tayo magagamit. So nakuha po natin. So ganun po yun. Kaya po, sisimulan po natin dito. Ayan. So sa steps po, kaya po pag tiningnan po natin yon, magkakaroon po tayo ng mga steps on how to grow in our fellowship or friendship with the Holy Spirit. Ito po yung mga bagay nito na pag-uusapan natin. At sabi ko nga, part 1 ko ngayon yung dalawa, tapos part 2 po yung dalawa. Ito yon. Be born of the Spirit, pag-usapan natin kung paano siya nagsimula. Filled with the Holy Spirit. Second, led by the Holy Spirit. And the last one, then used by the Holy Spirit. Ito yung steps in growing in our relationship with the Holy Spirit. Simulan po natin sa una. Supernatural life starts with supernatural birth. Nagkakaroon po ng transformation, nagkakaroon po ng pagbabago ang buhay at perspective natin when the time na tayo po ay nagsuko ng buhay natin sa Panginoon. That's why our life today is supernatural life. Naniniwala kayo? That our life today is supernatural. Because we have a supernatural birth. Yung ating pong second birth, which is spiritual birth.
Kaya tayo naging born again. Nabago ang perspective natin, nabago po yung mga bagay-bagay na mga iniisip natin, nabago po yung mga gawin natin, hindi man lahat. Or nabago yung karakter natin, hindi man lahat. Pero nagkaroon po tayo ng pagbabago. It is because when the time we receive or we are born in the Spirit by accepting Christ as our Lord and Savior. So, yung earthly ministry po ng ating Panginoon ay hindi po siya nagsimula. Sabi doon, hindi po siya nag-start yung supernatural ng ating Panginoon po na pagkilos po niya dito sa earthly ministry niya dito sa lupa po. Hindi siya nag-start by miracle. Hindi po siya nag-start with signs and wonders. It's begun when His birth or with His birth. Nagsimula po ito nung siya po ay ipanganak. Nung pinanganak po siya ni Mary. Tingnan po natin ito sa Matthew 1 verse 18. Now, the birth of Jesus Christ was as follow. After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. So, ibig sabihin po, Jesus was born of the Spirit. His life on earth was supernatural because His birth is supernatural. Nakuha nyo? Kaya po, gayon na lamang po kung bakit po siya pinagpapala po ng ating Panginoon. And sabi po rito, our own supernatural life is the direct result of our spiritual birth. Posible na po, kaya po ang buhay ng mga Kristiyano, kaya di ba may sinasabi tayo, wala pong Kristiyanong talunan. Ang isang Kristiyano, kailanman hindi na po siya pwedeng iposes ng demonyo. Pwede siyang influence, pero hindi na siya kayang iposes. So, ibig sabihin, supernatural na po ang kalagayan natin. Simula nang tayo po ay maging born again. Why? Because mayroon na po tayong direct access sa trono po ng Diyos. Hindi natin kailangan po ng mediator pa na tao para po makarating lang tayo sa Diyos. Hindi natin kailangan yung mga santo na makapag-mediate sa atin para makausap natin ang Diyos. When the time you accepted Christ as your Lord and Savior, you have the direct access to the Father in the name of Jesus and through the power of the Holy Spirit. Ano man ang kailangan mo na naayon sa iyong kalooban, ihingi natin sa Diyos sa pangalan ni Kristo, ito ipagkakalob sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Yun yung process natin. That's why our life is supernatural. Simula po na maging Kristiyano tayo dahil mayroon tayong access sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Kaya po, kung may mga pinagdadaanan tayo, pag pinag-aralan po natin, yung konsepto po na to, yung idea po na ito, kapag nilagay natin sa isip at puso natin, makikita po natin na lahat ng tinuro ng mga apostol ng ating Panginoon, nagko-connecta lahat doon na sasabihin sa atin, rejoice always, rejoice. Or sasabihin sa atin, in the midst of trial, rejoice. Laging ganun ang sinasabi. Pero pag hindi natin siya, pag hindi tayo inspired by the Holy Spirit, hindi natin maintindihan. Paano ako magiging masaya kung mabigat ang pinagdadaanan ko? Paano ako magiging masaya kung wala kaming kakainin sa aming hapagkainan? Paano ako magiging masaya kung wala yung pamilya ko? Ganun yung mga tanong natin. Pero pag naintindihan natin ang kalagayan natin, when the time we receive Jesus Christ, mayroon tayong supernatural na buhay. Because we have the direct access to the Father. Kaya lang, ang kailangan talaga po natin, magpalalim tayo sa salita po ng Panginoon sapagkat nandoon lahat ng explanation kung bakit tayo mayroon supernatural life when the time we receive Jesus as our Lord and Savior. Ganun po yun. Kaya kailangan talaga magpalalim. Kailangan po mag-aral. Kailangan po magbabad sa salita po ng Panginoon. Di ba sa kanta natin, anong sekreto kung bakit laging masaya? Babad. Sabi sa awit, sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos, lagi po tayo nagbababad. Yun po ang ibig sabihin po nun. Kaya po, sabi rin, ang scriptures po, sabi rito, the scriptures call this the new birth or being born again or born from above. So para po tayo maled ng Holy Spirit, we have to be first born of the Holy Spirit. Sabi ng John 3, verse 6, flesh give birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. So nagsimula ang supernatural natin not on our biological birth or physical birth. Nagsimula na naging supernatural ang buhay natin when we submitted our life to God. Our second birth.
So, tingnan po natin ito. Sabi rito, when we are born into the natural world, we are born with physical eyes and ears. With eyes, we see the world. With ears, we can hear. Sabi po doon. Now, nung tayo po ay second birth natin, during our second birth, we are born with spiritual senses, with spiritual eyes and spiritual ears. Our spirit man, the real us. Look at the word, the real us, can be in contact with the spirit world. Alam niyo po ba na tayo pong mga tao, tayo po ay mga espiritu. In real sense. Inilagyan lang tayo ng katawan. Pero sa simula, tayo po ay spirit. Pansinin po niyo sa creation. Paano tayo nilikha po ng Panginoon? Di ba naghugis lang po ang Diyos? Sabi niya, we will make a man according to our likeness and image. Naghugis lang po ng hugis nila, na ang tawag natin ngayon ay tao. Pero walang buhay yon. Paano siya nagkaroon ng buhay? Binigay niya ang spirit niya. Hiningahan niya. That's why, ang real na kalagayan ng isang tao is spirit. That's why sabi rito, our spirit man, the real us. Kaya po, kaya lagi natin sinasabi sa parenting po, sa mga counseling po, may mga magulang po kasi na masyado tayong nagpapakahirap, ginagawa natin gabi na umaga at umaga ginagawa natin gabi para po mabigyan natin ng magandang kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay. Sasabihin natin kung tayo man po ay dumaan sa mahirap na buhay, pag tayo po ay nagkaroon ng pamilya, pangarap natin, pangako natin sa sarili natin na hindi natin ipadadaan sa anak natin ang dinaanan natin. Ganon tayo. Pero hindi po natin nagagrasp na para mangyari lahat yon, kailangan makarating din tayo hindi lamang sa mga physical na pangangailangan ng ating pamilya, most especially the spiritual needs of our family. Kaya po, marami pong pamilya, kahit po masagana, wasak. Maraming pamilya, kahit masagana, hindi po sila nagkakaisa. Maraming pamilya, kahit masagana, hindi rin po sila nagmamahalan sa isa't isa. Pero may pamilya naman po na kahit hindi naman ganon, karangyang buhay nila, pero they are serving the Lord, makikita mo na parang sa buong buhay, pagkapit bahay mo yon, hindi mo naramdaman na dumanas sila ng problema sa buhay. Kasi paglabas niya sa tahanan niya, makikita mo nakangiti siya. Pero deep inside, may pinagdadaanan yon. That's the effect of the presence of the Holy Spirit in our life. Kaya po, para po mabigay natin ang tama sa pamilya po natin ang lahat, dapat kumpleto siya, including the spiritual needs of our family. Kaya po, nagsisikap po tayo. Sabi rin, can be in contact with the spirit world. Kasi hindi po tayo makakonekta sa espiritu ng Diyos without being our spirit alive. Kaya po, nung tayo po ay pinanganak sa espiritu, tayo po ay nabuhay ang espiritu natin. Na natutulog siya for so many years. Natulog siya, pero nung sinabmit natin sa Lord ang buhay natin, na-connect tayo sa Espiritu ng Diyos, lumabas ang totoong pagkatao natin. Kasi hindi naman tayo masama eh. Sabi nga ng Diyos ang impyerno ginawa niya hindi para sa tao, para sa demonyo. So pag nilagay mo yung konsepto na yon, sa paglikha ng Diyos, ang Diyos hindi nagkakamali eh. So kung sinabi niya, na ang impyerno ginawa niya para sa demonyo, so ibig sabihin, yung mga tao, hindi talaga para doon. Kasi sabi nga niya, ang heartbeat ng Diyos, let all people led to repentance. Yun yung instruction sa atin. Dalhin natin sila sa pagsisisi para hindi sila mapahamak. That's why binigay sa atin ang Great Commission. That's our job, trabahuin po natin. Because ganun po ang laman ng puso ng Diyos. At hindi pa po siya nakontento, bumaba pa dito sa lupa para ipakita kung paano tayo mamuhay. At hindi pa rin siya nakontento, pag alis niya, pinadala pa rin niya ang Holy Spirit. So buong buo po, kompleto po ang proseso na ginawa ng Diyos. Ang kulang lang talaga madalas sa atin. Kaya po, kung may pinagdadaanan po tayong mabigat, at parang piling natin sinukluban tayo ng langit at lupa, hindi po ang tanong, bakit Panginoon ako? No, ang tanong, Lord, ano ang tinuturo mo sa akin? Anong kulang? Anong mga dapat ko pong gawin? So, nandun lagi ang pagtanong natin because kompleto na nga po. Revealed na lahat ng ating Panginoon, ang lahat ng kailangan natin para mabuhay tayo ng matiwasay at mapayapa sa mundong kahit napakagulo.
Kailangan lang talaga natin maging konektado sa helper na pinadala niya sa atin when the time na umalis po siya dito sa lupa. And that's the Holy Spirit. Amen? That's the Holy Spirit. Yung mga tanong na hindi natin masasagot natin yan kapag inspired tayo and in relationship tayo, we are being in fellowship with the Holy Spirit. Kasi ang karunungan ng Diyos na isasabihin sa atin ng Espiritu, yung tutulong sa atin para masagutan natin yung mga bagay, bakit ko ito pinagdadaanan. And I'm sure, ang laging ililid sa atin, repent. Kasi nagkakasala tayo. Baka hindi lang natin napapansin. So, ganun po yon. Now, sabi po rito, sa salita po ng Panginoon, in John chapter 10, hindi ko yata nailagay yung isa. Sabi po ng Romans 8:14, na binasa ko kanina, for as many as are led by the Spirit of God, there are sons of God. So ibig sabihin, being led by the Holy Spirit comes naturally to those who are children of God. So doon sa Romans 8:14, ng isang tao po na pinapangunahan ng Espiritu, siya po ay anak ng Diyos. Ang ibig sabihin daw po, pag ikaw po ay nililed ng Holy Spirit, it comes naturally to you because you are children of God. Parang yung pinag-aralan po natin sa tinuro ni Sister Aika, sa atin pong, naalala ko po, doon po sa atin pong prayer gathering. Sabi niya doon, ang pinag-usapan is the relationship between the vine and the branches. Sabi po niya doon sa conclusion, Sabi niya, abiding is not a passive, but it is an active, ano tawag yon? It is an active choice. An active choice. Pag sabi, pinaliwanag ko po yon, pag sinabi natin passive, yung pag-abide, you're being connected to the Holy Spirit, hindi po ito nagaganap naturally. Yung maging connected. But being born in the Spirit, nangyari ito nung binigay sa iyo, nung tinanggap mo ang Panginoon. Pero yung maging close ka sa Kanya, hindi po ito natural na nagaganap. It is an active choice na makipagrelasyon po or makipag-friendship sa Holy Spirit. So, ibig sabihin, may gagawin po tayo. Paano tayo magiging close sa Holy Spirit? Nandoon na nililid niya po tayo mag-Bible study. Nandoon po na mag-memorize tayo ng verses. Nandoon po na mananalangin tayo, mag-meditate po tayo, magpapagamit tayo sa Espiritu ng Diyos. Nandoon po yung ibig sabihin po na makipagkaibigan tayo sa Espiritu ng Diyos. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang ginagawa niya, yun din yung gagawin natin kasi nakikipagkaibigan tayo sa Kanya. So ganun po ang ibig sabihin po. So makikita po natin, naturally, sabi ko nga nung nakaraan, kung ikaw po ay konektado at abiding ka po sa branch, which is in the Word of God, the Lord Jesus Christ, you are connected to the Holy Spirit, hindi ka mag-struggle na maging masaya. Hindi ka magiging struggle na maging payapa, maging mapagmahal, maging mahinahon, maging mapagbigay, maging mabuti, maging matapat, at higit sa lahat, maging mapagpigil sa sarili, which is the fruit of the Spirit. Kasi sabi po sa isang analogy na ang isang sanga daw, na nakakonekta po sa puno, ay hindi po siya nag-struggle ang sanga na magbunga. Kasi natural po na kapag ang sanga nakakonekta sa puno, siya po ay mamumunga. Kaya tayo po, pag nakakonekta tayo sa vine, as the branch, naturally, lalabas po sa atin ang bunga ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang keyword is being connected or abiding. So yun po yun. So makikita po natin yun. Kaya po, dito po, pag tinignan po natin, kasi sabi po doon, balikan ko po yun. Sa by birth po. Di ba yung mga bata po, yung ating pong mga anak, nung sila po ay pinanganak, sabi po rito, ito po yung analysis po niya. Ang mga bata po, hindi po nila kailangan pumunta ng school during the natural birth. Hindi po nila kailangan pumunta ng school para po makinig at para matutong tumingin. Tama? Parang tumingin. Their natural birth gives them the ability to see and to hear. Walang pag-aaral na gagawin. Hindi kailangan pumunta ng school ang isang bata para matuto siyang makakita at makapakinig. Naturally nangyari yon during his natural or her natural birth. Tama? Nung ang bata po ay pinanganak, may mata, may tainga,
there is a certain time po na makakakita siya at makakarinig na siya. Wala na pong mga pag-aaral na gagawin. But sabi rito, training helps them to understand what they hear. Bagaman naturally po, nakakapakinig sila, naturally nakakakita sila, pero kailangan nila ng training para yung napapakinggan nila ay maintindihan nila. Nakukuha po ninyo? And schooling helps them to make sense of what they see. Kaya po inilalagay po natin ang mga bata, mga anak natin sa pag-aaral. Pero dapat balansehin, kailangan may Sunday school service. Para hindi lamang po academic ang kanyang natututunan, kundi mayroon din siyang natututunan patungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kung ang mga anak po, bigyan niyo po ng panahon, di ba meron po tayong sa YouTube, di ba yung Superbook? Alam niyo mo, ang napansin po namin, when the time po ng ang dalawa po naming anak ay naging busy po sila laging manood ng Superbook, pag nagtuturo po kami mag-asawa patungkol po sa mga karakter ng Bible, naiintindihan nila. At alam nila yung mga kasunod, kasi sa panunood po nila noon, naunawa niya, si Achan, si Akan, si Rahab, kilala nila kung ano mga nangyari sa buhay ng mga tao na yon sa Bible, sapagkat nanonood sila noon, naiintindihan nila. Kaya pwede po natin i-share yun sa mga bata. Instead po, na magbabad po sila, yun po yung pagbabaran po nila, nang sa gayon, mas lalo po silang ma-enlighten, at para po, hindi man sila nakakarating sa Sunday worship service, Sunday school natin, somehow may nagtuturo po sa kanila. So by experience kasi nakikita po namin yon na natutunan po nila. At nagkakaroon po sila ng interest ba na magbasa ng Bible. Actually, yun yung nagtulak po sa kanila at the very young age na sila po ay mag-devotion. Kaya po ngayon po, nagdi-devotion po si Lela at saka si Lely for God's glory. Nagdi-devotion sila. Subukan yung na-testify nga ni Pastora Gracia na mag-speak po siya doon sa Dalig Elementary School. Pinakita niya yung devotional po ni Lely. Kasi siyempre 6 years old, magdi-devotion, meron siyang scripture, meron siyang observation. At the age of 6 years old, nag-o-observe. At pag binasa mo po ang observation niya, tama yung observation niya. Pag binasa mo yung application niya, tama yung application niya. The Lord said, sinasabi niya yon, I need to be happy because ganito yon. Sinasabi niya talaga kung ano yung nababasa niya. So makikita po natin, kailangan po, bagaman in natural birth, nakakita sila, nakakarinig po sila, pero kailangan nila ng training para maintindihan nila, napapakinggan nila. Kailangan nila mag-schooling para maintindihan nila or ma-comprehend po nila kung ano ang napapanood po nila. So, ganun po yon. So, makikita po natin, by the ability to hear and see comes with birth, so with our spiritual birth. Para makita po natin ang mga himala ng Diyos, para marinig natin ang tinig ng Diyos, kailangan po natin ng spiritual rebirth and connected or connection sa Espiritu po ng ating Panginoon. Now, sabi po rito sa John chapter 10, yung pinakita ko po kanina, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of the strangers. Nakikita po natin ito. Ang ibig sabihin po nito, pag tunay kang tupa ng Diyos, maririnig mo at alam mo ang tinig ng Diyos. Kaya kahit magsalita at mag-disguise pa yung stranger, palawakin natin, ang stranger para pasamahin ka, you will not follow because alam mo kung sino ang shepherd mo. Alam mo kung sino ang pastol mo. Ang pastol mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ang prerequisite po, sabi dito, the first prerequisite to hearing God's voice is being one of God's sheep who follow Him. That's the prerequisite para marinig mo ang tinig. Kailangan isa ka sa mga tupa ng Diyos na sumusunod sa Diyos. Maririnig mo po ang tinig ng ating Panginoon. Sabi dito, you must be born again into God's family. You have to be His child. Your spiritual rebirth makes it natural to hear the voice of the Holy Spirit and to obey. Kaya po ang isang tao po na hindi tumanggap kay Kristo, hindi po niya maririnig ang nais po ng Diyos. Pwede siyang pwede niyang i-fake yon, pero hindi natin kayang i-fake the rest of our life. And sabi po sa John 1:2,
1, 12, 13, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So that's number 1. Ang una po na progression po or step on how are we going to grow in our relationship with God. Number 1, we have our supernatural birth, which is ang ating pong pagiging born again. Second po, you got to be filled before you are led. Sabi po ng Matthew 4:1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the Holy Spirit. Pansinin po ninyo, sa Matthew chapter 3, doon po nagsimula nung si Jesus Christ po ay i-water baptized. And when Jesus Christ was baptized by John, the Holy Spirit came. Diba? Jesus Christ filled with the Holy Spirit. And after po si Jesus Christ ma-filled ng Holy Spirit, Matthew 4:1, then Jesus was led by the Spirit. You've got to be filled before you are led. Nakuha nyo? So ganun po ang ginawa sa ating Panginoon. So kaya po siya niled ng Espiritu kasi napuno na po siya ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Now, pag tinignan po ang progression, ito yung progression niya. Leading follows filling. After Jesus was filled, he was led. This happens naturally because we will be led by whatever we are filled with. Magandang insight po ito. Sabi rito, we will be led by whatever we are filled with. Anong ibig sabihin? If you are filled with anger, you are going to be led by anger. Tama? Kung punong-puno ka po ng galit, yun din po ang maglilid sa'yo para mapahama ka. Kung punong-puno ka po ng selfishness, ang maglilid sa'yo ay selfishness. Parang yung sinabi po kanina, yung sa aming devotional doon kanina, pag may galit ka, hindi naman masamang magalit, pero wag ka lang i-dominate ng galit mo. You have the self-control. So, naturally, sabi rito, kung ano ang nilalagay natin, kung anong punong-puno tayo, yun po ang maglilid sa atin. Di ba? Kung anong laman ng puso natin, yung lalabas sa bibig natin. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya po, bantayan po natin. Ano, every day of your life, ano ang ipinupuno mo sa isip at puso mo? Galit ba? Inggit ba? Pag yan po ang nilalagay po natin, ang maglilid po sa atin, lagi po tayong may inggit. Lagi po tayong galit. Lagi po tayong makasarili. Lagi tayong malungkot. Pero pag pinuno po natin ang sarili natin ng salita ng Diyos, mararamdaman po natin ang kalapitan at mga pag-asa ng Diyos. Ay, yung pong mga pangako ng Diyos. Lagi tayong paalalahanan ng mga promises ng Diyos. Kaya po, babantayan po natin. This is the principle, leading follows filling. Parang yung principle po ng sowing and reaping. Kung ano ang tinanim mo, yun po ang aanihin mo. Kung ano ang pinuno mo sa'yo, yun din ang magdadala sa'yo kung saan ka pupunta. Kaya po, yun po yung hinihingi po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi rito, instead of seeking God's leading, this is the biblical principle. So instead of seeking God's leading, we should focus on being filled with God. Nakukuha nyo? Instead po na magbabad tayo para humingi sa Diyos kung paano niya tayo pangungunahan, ang gawin po natin, ang hanapin natin, mag-focus tayo kung paano niya tayo mapupunuan. Sapagkat kung ano ang pumupuno sa atin, yun po ang maglilid sa atin. Kung punong-puno tayo ng Espiritu ng Diyos, ito rin po ang maglilid sa atin. You get? That's the biblical principle. And sabi nito, the Spirit of God leads those who are filled with Him, being led by the Holy Spirit, is the mark of a sonship. Now, may mga tao po, malapit na po akong matapos. May mga tao po na nagtatanong po na madalas ganito, how do you know it's really the voice of God? Kahit tayo mga kapwa Kristiyano, paano Pastora Gracia, paano po nalalaman na yung naririnig mo ay tunay pong tinig po ng Diyos? Or how do you discern the leading of the Holy Spirit? So sabi po ni Pastor Vlad, ang sagot po niya doon ay simple lang. When you spend
time with Him and walk in total submission to the Holy Spirit, His leading comes naturally. You learn to hear His voice more clearly. So ang sikreto pala para i-led ka ng Espiritu ng Diyos is you have to walk closely to the Holy Spirit. Kaya po pag sinabi niya, paano mo naririnig? Kaya po, ang tanong ngayon ay hindi na po, totoo ba? Or paano ka nililid? Or paano mo nadidiscern na leading ito ng Holy Spirit? Ang question ganito, how do I hear the Holy Spirit? But how can I stay closer to Him every day? So ang tanong na ngayon, hindi na how to hear the Holy Spirit. Ang tanong, paano po ako, Pastora Gracia? Kasi dati ang tanong mo, Pastora Gracia, paano ko po maririnig ang tinig ng Diyos? So hindi na yun ang tanong mo. Ang tanong mo na yun, Pastora, paano po ba ang gagawin ko? Or Pastor, para maging close ako lagi, every day of my life, sa banal na Espiritu ng Diyos. So not the leading, but the feeling. Kasi kung anong feeling sa'yo, kung anong pumupuno sa'yo, yun yung maglilid sa'yo. Now, may isa po pong principle po na parang ganito po, kukunin ko lang po sa isang illustration po. Halimbawa, kami mag-asawa ni Pastora Gracia. Dito po ako magtatapos. Nasa living room ako at nasa prayer room siya. Madalas ganun kami. At may mga pagkakataon na meron akong naisip na gustong itanong or hingiin sa kanya, di ba, magsasalita ko, Han, pwede bang pakikuha nito? Or Han, alam mo ba ito? Gaganon ako. Kailangan ko lakasan ng boses ko para marinig niya ako. Pero kahit gano'ng kalakas ng boses ko, because may separation kami, may wall, hindi niya po gaanong maririnig yon. Sasagot siya, ano yun, Han? Sisigaw siya, Han, ganito kasi, ano yun? Di pa rin niya maririnig. Magkakaroon lang kami ng pagkaunawa when we close together. Tama? Kung kami po ay magiging malapit na, saka lang po namin maintindihan or maintindihan niya kung ano yung hinihingi ko. Now, putting it in the context po ng pinag-uusapan po natin ngayon, ang Holy Spirit po, hindi po siya naninigaw. That's not the characteristics of the Holy Spirit to scream. Kaya ang tawag po dyan, still small voice. Ang ginagawa po ng Holy Spirit, He whisper. Tama? Bumubulong siya. Ito yon. Hindi mo maririnig talaga ang tinig ng Diyos kung malayo, o ng Holy Spirit kung malayo ka sa Kanya. Kasi hindi nga niya karakteristis ang sumigaw. Magbubulong lang siya. So kailangan mong lumapit sa Kanya. That's why sabi doon, it is not a passive but an active choice to decide every day of our life to be closer always to the Holy Spirit by reading His Word, studying His Word, and applying His Word into our everyday life. I-whisper niya kung ano ang gusto niyang anong plano ng Diyos para sa iyo. Hindi mo yan maririnig kung hindi ka magiging malapit sa Kanya. Why? Sabi rito, ang Holy Spirit, He whisper because He wants closeness and intimacy. He wants closeness and intimacy. Kaya po, pag pinag-aralan niyo po yung Bible at tinignan po niyo yung mga theology po nito, pag pinuntahan mo po yung word ng worship, sa pag-i-explore ko po pag tinignan mo yung word ng worship, di ba, minsan naririnig natin, God is a God of jealous. Kasi gusto ng Lord, siya lang. Pero ang jealousy ng Lord is in a positive side, kasi kaya po siya nagagalit, minsan nagtatampo sa atin, kasi alam niya, pag humiwalay ka sa Kanya, mapapahamak ka. Importante ka sa Kanya, apple of the eye siya, apple of the eye ka ng Panginoon eh. Kaya po nagsiselos po siya pag hindi siya ang pina-priority mo o na positive way. Kasi ayaw niyang mapahamak ka. Pero sa atin iba 'yun, di ba? Iba ang context po noon. So, yung word na worship po, kinumpara po ito or dinefine ito doon po sa sexual intimate na ginagawa po ng dalawang mag-asawa na nagmamahalan. They are very close to each other, very intimate yung relationship nila. Magkayakap sila. Ganun po ang ibig sabihin ng worship. That's why ang ginamit na word is intimacy. Yun ang gusto ng Diyos na relasyon. Kasi hindi niya gawi ang magsigaw.
ang gawi niya ay mag-whisper. Lalo na po, bulong na nga lang, tapos nandito ka pa sa lupa, ang paligid mo magulo, punong-puno po ng mga distractions. Kaya double time ang gagawin natin. Yun nga lang po sa isang tahimik na lugar, whisper, hindi mo maintindihan eh. How much more, paglabas mo sa mundo, magulo siya, kung hindi ka malapit sa Diyos, hindi mo maririnig ang tinig niya. Anak, wag mong gagawin yan. Anak, wag ka pupunta dyan. Why? Kasi wala kayong closeness. Hindi intimate ang relationship ninyo. So para ma-lead tayo ng Lord, kailangan tayo mapuno ng kanyang salita. Nagsimula yon nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero nagpapatuloy siya. May progression sa pagpapatuloy po natin pag-aral, sa papatuloy po natin pagpapalalim, at sa patuloy po natin pag-a-apply at pagpapagamit sa Diyos. Maiintindihan po natin ang lahat ng bagay niyan. So wag po natin kakalimutan, ang Espiritu ng Diyos ay hindi po naninigaw. Siya po ay nagbubulong. Kaya kung ang tanong mo, bakit hindi ko marinig ang tinig ng Diyos? Ang sagot, lumapit ka sa Kanya nang sa gayon marinig mo ang tinig niya. Amen po. Kung mayroon ka pong mga tanong sa buhay na hindi mo masagot kahit marami ka ng mga tao, even pastor, na tinanong mo, pero at the end of the day, parang kulang pa rin. Kulang talaga kasi hindi sapat yon. Magkakaroon ka lang ng kasapatan kapag ikaw personally ay inilapit mo na ang sarili mo sa Diyos at umiyak ka sa Lord. Lord, gusto kong maintindihan ano ang nangyayari sa akin. And God, sa kanyang kahabagan, mangungusap siya sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita and sometimes sa pamamagitan ng mga pastor na napapakinggan po natin habang tayo po ay nakikinig. Marami pong kaparaanan ng Diyos. Ang kailangan lang po natin, magdesisyon po tayo na gusto po natin lumago. Kung paano tayo nagdesisyon na maligtas, ganun din ang desisyon na dapat natin gawin kung paano tayo mag-grow bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga kawangis and likeness ng Diyos. Malaki po ang trabaho natin. At ang trabaho po natin hindi natatapos hanggat hindi pa po tayo pantay ang ating mga paa. That's why every day of our life, binabago tayo ng Diyos because we are being changed from glory to glory. At ang pagbabago na nagaganap sa atin, nakadepende ito sa kung paano tayo nagsasubmit sa kalooban ng Diyos. That's why lagi ko pong sinasabi, sa loob ng simbahan, hindi po ito patagalan, kundi ito po ay pasunuran. Kahit bago ka pa lang nakakilala sa Panginoon, pero naging masunurin ka sa kalooban ng Diyos, lagi kang nagsasubmit sa kalooban ng Diyos, lagi kang nag-aaral ng salita ng Diyos, nandun yung mataas na desire mo, and you are committed, and you are consistently doing the devotion. Yung 20 years na po sa ministry, ikaw parang nandun ka pa lang sa 5 years. Kasi nung unang number 1 ka, 15 siya. Nung 5 ka, 20 siya. Mas mature ka pa sa 20 na hindi nagpapalalim sa salita ng Diyos. Kaya hindi po patagalan. Pasunuran. Pero pwede naman po natin siya pagsamahin. Habang tumatagal ka, mas lalo ka nagiging masunurin. Amen? Parang yung sinasabi po na hindi pwedeng diskarte lang, kailangan may hindi natapos lang, kailangan may diskarte din. Kaya yung iba hindi na nag-aaral, for diskarte na lang. No, pagsamahin natin. Samahan mo ng diskarte yung pag-aaral mo para maging matagumpay ka. Samahan mo ang pakikinig mo ng pagsunod para malaman mo na tama pala ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi kasi natin ma-experience ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi natin mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag hindi po natin ito pinayagan na maganap sa buhay po natin. Amen. Nandun po yung sekreto. Kailangan mapuno tayo lagi ng nais ng Diyos through His Word para po mailed niya tayo kung saan ang plano niya na dinisign niya para sa atin. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, bago pa tayo ilagay sa sinapupunan, sabi sa Psalms, sinapupunan ng ating mga ina, may magandang plano na ang Diyos para sa atin. Kaya pero may tao pa rin napapahamak because hindi natin napapakinggan ang tinig ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo natin. So we have to submit every day to the leading of the Holy Spirit para po maging matagumpay po ang paglakad natin bilang Kristiyano. Tumayo po tayong lahat.
At tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita namin pong pinagsalusaluhan sa oras po na ito. Banal na Espiritu, ang patuloy po naming dalangin, patuloy nawa na maintindihan po namin yung mga hakbangin kung paano, Lord, na kami po ay lalago sa pakikipagrelasyon po namin sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, ang magpuno sa amin ay hindi po yung mga kabigatan, hindi po yung mga problema, hindi po yung mga alalahanin sa buhay, kundi ang magpuno po sa amin ay ang mga pangako na natatagpuan po namin, pangako po ninyo na natatagpuan po namin sa mataimtim po namin pag-aaral, sa mataimtim po namin pakikinig, sa mataimtim po namin pagbabasa ng iyong salita. Nang sa gayon, anuman po, tunay, Lord, na hindi po kami makakaiwas sa mga bagay po na hirap, pagsubok, pag-aalala dahil nandito kami sa mundong magulo. Pero dahil ang nagpupuno sa amin ay hindi po ang sarili namin, kundi ang iyong salita, nakatitiyak po kami, Panginoon, na lagi kaming magtatagumpay. Sapagkat kung ano ang nagpupuno sa amin, yun po ang mangunguna sa amin. Kung pagpuno kami ng iyong salita, pangungunahan kami dito patungo po sa tagumpay na nais po ninyo para sa amin. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na talagang maglaan kami ng panahon para lagi ka pong kausapin. At higit sa lahat, Lord, maging bahagi kami ng paglago ng ubasang pinagkatiwala niyo po sa amin dito po sa Holy Deliverance. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin itinitiwala to. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga salitang itong napahayag sa aming kalagitnaan ay tunay pong malaglag o matanim sa pinakamatabang puso, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Ang sa gayon, ito po'y mamunga ng hindi lamang ng isa, kundi ng 30, ng 60, and even 100 folds, O Father. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin lahat po ito itinitiwala at sa iyo po akin pong ibabalik ang pinakamataas na antas ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ngayon naman po tayo ay dadako sa ating tithes and offering. So, bakit ba inuutos ng Diyos ang pagbibigay ng ikapo o tithes? Basahin po natin sa Malakay 3:10. Ang sabi po, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matagunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, inutos po sa atin ng Diyos, hindi dahil Old Testament o New Testament. Inutos po ito ng Diyos dahil may pangangailangan ang tahanan na kailangan matugunan. At dapat po tayong magbigay ng ikapo, hindi dahil sa Old or New Testament. Kailangan natin magbigay ng ikapo dahil sa pangangailangan ng tahanan niya, ng church, ng templo ng Diyos na dapat matugunan. Yan po ang dahilan kung bakit kahit New Testament na hindi pa rin pinagbawal ng mga ano ba ito? Sorry. Disciple ni Cristo. Sorry po ang pagbibigay ng ikapo. So, dahil Old Testament man o New Testament, siguradong may pangangailangan pa rin ang tahanan ng Diyos na dapat matugunan. So, amen po. Kaya dapat po tayong sumunod sa utos ng Diyos. Dahil nga, sabi po niya doon sa binasa ko kanina, na subukin natin siya sa bagay na yan at kung hindi niya buksan yung langit at ibuhos sa atin yung masaganang pagpapala. So, amen po ba? Amen. Kaya,
ihanda po natin ang ating mga ikapo at ang ating mga kaloob sa Diyos at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay makapagbalik ng aming mga ikapo sa iyo, Panginoon, at ng aming mga kaloob, O God. Lord, maraming salamat po sa mga businesses, O God, at sa mga hanap buhay, O God, na patuloy niyong pinagpapala, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo po ito at patatagin, Panginoon, lahat ng aming mga hanap buhay, O God, upang patuloy po ito na maging pagpapala, Panginoon, sa aming bahay, sambahan, Panginoon, at magamit namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo, O God, ang lahat ng mga magbibigay ng ikapo at ng kaloob, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At ganon din po, O God, yung mga hindi magkakapagbigay, O God, i-bless mo din po sila, Panginoon, upang sa ganon, Lord, sa mga susunod na araw, sila din po ay makapagbalik sa iyo, Panginoon. Tanda ng pagsunod sa iyo, O God. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga ikapong ito, O God, upang magamit, Panginoon, upang matugunan ang pangangailangan ng aming bahay-sambahan, Panginoon. At magamit ito, O God, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, O God, ay dalangin namin sa iyo sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan po lahat tumayo. Tayo po yung huling magpuri sa ating Panginoon. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa pagubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Minsan pa, umaga tanghali. Umaga tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa pagubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Tunay na pagsamba ang alay ko. Tunay na pagsamba ang alay Tumayo po tayong lahat para po sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos, dakila at banal, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na inihayag sa amin ngayong umagang ito, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na para maging malapit po kami, Panginoon, marinig namin, Panginoon, ang iyong sinasabi, iyong pagtawag sa amin, O Lord God. Tunay nga, O Lord, na turuan mo po kami, Panginoon, kung paano maging malapit sa banal na Espiritu, Panginoon. At iyan ay magagawa namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral na iyong salita, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtugon namin, Panginoon, sa araw at gabi, Panginoon, na pagde-devotion namin sa iyo, Lord. Open mo po ang aming mga puso, Panginoon. Open mo po, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ng aming gagawin sa mga susunod na araw, Lord God. Tunay nga, Lord, nakaangkla kami, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagre-remind sa amin, Panginoon, na to be filled with the Holy Spirit, Lord God. Dapat
maging malid muna kami, Panginoon, ng banal na Espiritu, Panginoon. At tunay nga, Lord, na asamin namin, Panginoon, na maging tunay na friendship, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord God. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin na laging pumasok sa aming puso, sa aming isip, sa aming buong kaluluwa. Tunay nga, banal na Espiritu, pangunahan mo kami lagi sa mga gagawin namin, sa mga kailangan naming desisyon. Hinihingi namin ang wisdom na nanggagaling sa iyo sa lahat, Panginoon, ng aming mga naisin sa buhay para kami, Panginoon, ay makalakad ng naaayon sa iyong kagustuhan. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Pastor June na naghayag ng yung salita ngayong araw na ito, Panginoon. Tunay nga, O Lord, patuloy kang manguna sa kanya, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung desire ng kanyang puso, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na tugunin mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo po siya. Ganon din po ang kanyang sambahayan, Panginoon. Ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At tunay nga, O Lord, dalangin namin ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat sa kanya sa araw-araw at patuloy na provision, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At sa buong tanghaling ito, sa buong linggong ito, Panginoon, Lord, dalangin namin ng patuloy na pagpapala, ang patuloy na pagmamahal ng Panginoong Diyos ang sumaamin, ang patuloy, Panginoon, na pagligtas ng aming Panginoong Jesus, O Lord God, at ang pagpisan ng banal na Espiritu, Panginoon, ang laging sumaamin, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po. Patuloy mo pong kaming gabayan sa lahat ng aming gagawin sa buong linggong ito at ikaw ang patuloy naming maitaas. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ayan, tapos na po ating gawain. Maaari na po natin kamayan ng bawat isa. Ingat po tayo sa pag-uwi.